Tonghi Watchay, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong Chinese New Year, tunghayan natin ang isang makulay at makasaysayang tradisyon ng mga Chino na sinabubuhay sa puso ng pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo. Ito ang Chinese opera na Cao-Ca. Ang nagbibigay kulay sa tuwing pinagdiriwang ang Chinese New Year dito sa Binondo. Hindi lamang ang mga nagagandang palamuti sa kalsada at may ingay na layon at dragon dance performance. Pati na mga pagtatanghal na ito. Ito ang tradisyonal na Hokkien-style Chinese opera na matagal ng bahagi ng kultura ng mga Filipino-Chinese dito sa Binondo, ang Cao-Ca. Isa sa mga nahumaling sa pagtatanghal na ito, ang heritage advocate at content creator na si Jan. These are considered intangible asset ng Chinese community. Very important kasi nandun yung identity namin, nandun yung story namin. Pero ang Cao-Ca, daing tradisyon na raw dito sa Pilipinas. Pakaunti na lang daw kasi ng pakaunti ang nagkaka-interes dito. Gayunman may ilan pa rin nagsusulong para mapanatiling buhay ang sining na ito. Kabilang sa mga ito Filipino-Chinese na si Teresita Lim o Auntie Bihua, isang second-generation Cao-Ca performer at tumayong leader ng Hokkien Chinese Opera Group. Siya yung nag-recruit, nagtuturo. Yung mga costume nila, si Ate Biwa rin yung nagpo-produce. At ang kakaiba raw sa grupo ni Auntie Bihua, ang mga miyembro nito, mga Pinoy. Yung nagpo-perform, mga Filipino, gano'ng kahirap yun. Tuturuan mo. Pero nakakalungkot na balita, ang grupo ni Auntie Bihua hindi raw makakapagtanghal sa taong ito. Wala na raw kasi siya ngayon sa Binondo. Dito sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan siya nahanap ng aming team. Grade 4 pa lang daw siya noon nung unang magtanghal ng Cao-Ca. Yung teacher namin, galing siya China. After 7 years, umuwi na yung nag-founder. Iniwan sa akin, 1979. Dapat nga mag-abroad ako, hindi matuloy-tuloy kasi nga may nakaatang sa akin. Hinawakan ko na hanggang ngayon, 98 yata. Yung naisipan ko na mag-recruit. Nag-recruit ako, all Filipino na. Ang hirap yun kasi magsusulat ka ng script tapos ituturo mo sa kanila. Ta-translate mo na ano yung ibig sabihin nun. Tapos emotion. Kung iyak, tawa, masaya o malandi. Nauso nun yung mga cellphone. Ire-record ko doon para pag-practicean nila sa bahay. Yung nag-pandemic, wala na. Kanya-kanya na. Humina. Pero dahil sa kondisyon ni Auntie Bihua ngayon, hirap na siya magtanghal. Gayunman, nais pa rin daw niyang maituro at maipasa sa bagong henerasyon ang sining na tinaguyod niya sa napakahabang panahon. Hanggang ngayon nagtuturo pa rin kayo. Kung meron, kung kaya. Baby! Natanghal ng mga Cao-Ca performers? Ang Cao-Ca ay isang klase ng Chinese opera na may tutulad sa sarsuela. Katulad ng sa ating mga Pinoy. Kumpletos recados ito. Ang mga performer kasi kumakanta, umaarte at sumasayaw din. Ang mga kwento na kanilang tinatanghal, karaniwang hango sa lumang alamat, kasaysayan o klasikong panitikang Chino. Ang karaniwang tema ng mga kwentong ito ay katapangan, katapatan, katarungan, pag-ibig at sakripisyo at kabayanihan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.